umaga. So hello mga Inday, welcome back sa ating YouTube channel. So wala tayong content ngayon, pero may i-ano lang ako sa inyo, i-confess ba. So sa Facebook ko mga Inday, kasi alam nyo, sa Facebook ko kasi minsan nag-off ako, off and on. You know what I mean? Nagde-deactive ba ako, tapos nag-open din ako, ayan. Kasi nga minsan, namimiss ko sa yung mga family ko, or namimiss ko yung ano na nangyari sa Pilipinas ba. So, kaya ino-open ko ulit yung Facebook ko. Pero gusto ko na talagang mga hindi mag-take off ng ano ba, ng, or mag-deactive ng Facebook. So ngayon, noon mga Inday, may isang lalaki nag-message sa akin na sabi niya ganyan sa akin na tulungan mo ko, yung anak ko nasa ospital, ganun. So may mga Inday, sabi ko wala pa akong pera ngayon, wala akong trabaho, ayan, kasi ka-expect nila mga Inday, dito ako sa Amerika, marami akong pera, ganun. Kasi nga diba foreigner yung asawa natin, yun ang mga mindset ng mga Filipino sa atin mga Inday. And then kinabukasan mga Inday, kinabukasan, after like few days, namatay yung anak niya. Parang sumama yung loob ko na hindi ko man natulungan, tapos nahingi sa akin ng tulong, tapos namatay. So may as in ang sakit ng pakiramdam ko mga Inday. And then so hindi ko na inano. Tapos ngayon may nag-message na naman sa akin, babae mga Inday, sabi niya ganyan, pwede mangingin ng tulong sa iyo, yung asawa ko may sakit, may cancer. Tapos pinicture niya yung asawa niya, sinend niya sa akin mga Inday. Tapos after a few days namatay na naman yung ipapakita ko sa inyo mga Inday yung conversation. May conversation ako ata doon. Then ngayon mga Inday, parang sama ko ata, hindi ako nakatulong. Ayan. Tapos may mga nag-message naman sa akin na isang araw may nag-message naman sa akin na yung asawa ko na disgrasya sa motor, kanya ng tulong, ganyan. Tapos hindi lang yung ibang tao mga Inday, pati yung mga ibang relatives ko, mga cousins ko, mga kasakit na ng tulong sa akin. Tapos pero pinapaulit-ulit kong sinasabi sa kanila na wala akong pera, ganyan, wala akong trabaho, ganyan. At saka iba, kung sinasabi yung iniisip nyo sa Amerika ako, marami akong pera, ganyan, nung sa Pilipinas ako mga Inday, walang masyadong nag-a-ask ng ganyan or naghihingi ng tulong ng ganyan. Pero nagbibigay ako ng mga tulong na kung nagbibigay kami ng tulong ni William kung meron talaga. Kung sa Pilipinas pa ako noon napunta na ako sa Amerika mga Inday, halos sunod-sunod na talaga, daming nagmi-message sa akin, naghihingi ng tulong ba, na daay ganyan, pahingi ako ng tulong kasi na ganito yung anak ko, ganito yung asawa ko, ganito yung pamilya ko, ganyan, hingi ng tulong. So ako mga Inday, wala akong mabigay. So ngayon, palagi ko sinasabi sa kanila na kahit nasa Amerika ako, hindi naman ako mayaman, wala akong pera, wala akong trabaho. Stress nga din ako dito kasi umaasa lang din ako sa asawa ko. Sabi ko sa kanyang ganyan, hindi naman ako katulad ng ibang mga Filipina dito na yung mga matagalan na dito na marami mga trabaho na stable yung buhay nila, ganun. Tapos may iba din na mga bagong Pilipina dito pero mayaman yung asawa nila. Sabi ko to be honest lang talaga, prangkahin ko kayo, sabi ko sa kanila, nahihirapan din kami dito sa bahay. Kahit 6 na kami nakatira dito, kahit share na kami sa mga bills dito sa bahay. Alam niyo mga Inday, hirap na hirap pa din kami, to be honest lang talaga yan. Kasi nga, ang ninyo, ang trabaho niya is self-work. Kasi yung sarili niya yung tatrabahoin ba niya, hindi siya sa may boss, or hindi boss niya sarili niya, self-worker. Ganun, mga self-worker, ganun siya. Self-worker ba ang tawag doon? Basta i-correct nyo lang ako mga Inday. Tapos minsan mga Inday, sa whole month na yun, minsan walang nagpapatrabaho kay Uncle Linyo. Diba? Minsan naman, certain mga Inday, sa isang buwan, malaki yung kita niya, ganun. So, malaking kita mga Inday. Ang daming binabayaran, ha? Nagbabayad ng renta sa bahay, nagbabayad ng mga bills lahat-lahat. Pagkain pa namin, mga expenses pa namin. So yung kinikita ni Uncle yung mga Inday, isapat lang talaga sa amin, 'di ba? Pero pero kahit paulit-ulit kong sinasabi yan sa mga relatives ko at saka sa mga tao na nakapalibot sa akin, hindi nila yun naiintindihan, to be honest. Kasi ang thoughts nila or ang mindset nila is nasa Amerika ka, marami kang pera kasi foreigner yung asawa mo. Pero hindi nila alam mga Inday, sa Amerika, dollars dito, dollars yung binabayaran mo. Imagine, kung sa Pilipinas ka,
magbabayad ka lang, pinakamataas na binabayaran doon na isang buwan ng renta, 30,000 pesos I think, or di sa mga 10,000 pesos ang isang buwan na ano na yun, 2-story na bahay, may ano na, may taas, may baba, tapos 3 rooms or 2 rooms na yan. So ang binabayad mo na doon 15 to 10,000 pesos lang. Dito ka sa Amerika, maliit lang na bahay mga Inday, $2,800. So magkano na yun? Almost ano na yun? Magkano 2020, 28, hindi ko lang magkano bilang sa 2800s yung binabayaran. 2800s, 200 plus sa mga tubig, hindi pa including sa ilaw, hindi pa including sa mga basura-basura, mga ganyan, mga cellphone pa namin, may binabaya yung taxes pa, yung mga credit card pa, mga daming binabayaran, palagi yung pinaulit-ulit sa mga tao yan, pero hindi nila naiintindihan, yung parang kinukompare nila yung sarili ko sa ibang tao. Actually mga hindi, may cousin ako dito sa ano, they're from Texas and Minnesota. Sobrang yaman nila, sobrang ano nila, sobrang, I mean, maganda yung buhay nila. Minsan nga sinasabi ko, sana ganyan din yung buhay ko, pero I'm happy na ganito na yung buhay ko din kasi kasama ko sa uncle ninyo mga hindi. Hindi naman ako nagreklamo na ganito yung buhay ko. No, hindi. Actually, okay na yung buhay ko kasi nga may asawa ako na nagpo-provide din sa akin, ha? Yung sapat lang talaga. Ayan. Tapos, ang point ko mga Inday is hindi sila marunong mag-intindi, yung hindi sila kahit paulit, kahit sabihin hindi talaga sila makakaintindi na kahit sabihin mo wala kang pera, sasabihin na minsan nagsinungaling ka pa, ganyan, sinungaling ka kasi nga sa Amerika ka marami ka ng pera, ganyan, swerte ka na dyan kasi nga ang dami sinasabing ganyan mga Inday, pero hindi nila alam kung hindi ka kumayo dito, kung hindi ka mag-double work like what I said mga Inday sa mga past vlog ko, may sa uncle ninyo may dati siyang nagtatrabaho sa kanya, yung kinukuha niya ba ng trabaho sa kanya. So yun mga Inday, nakapaghanap na ng trabaho ng bombero. So di ba, bombero ba? Ano pa yung sa ambulance, ganyan, nagaano sila ng mga, for example, emergency mga Inday, tutulungan nila ganyan. So yung trabaho yun yung mga Inday, meron na siya trabaho ngayon, tapos minsan tinatawagan pa niya si Uncle niyo, si William, nagpatulong pa siya, nagtatanong pa siya kung may sideline kay William. So bali, dubulin yung trabaho niya, kasi nga, nahirapan din yung sa mga bills. So gusto ko yung mga mindset sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa akin ngayon from the Philippines right now. Sana maintindihan nyo or alam nyo kung anong sitwasyon dito sa Amerika. Sabihin yung ganyan na sa Amerika, dollars ang binabayaran dito. Diba? Like what I said, kino-compare ko kung ang renta sa Pilipinas 10,000, may dalawang CR na yun, to ano na yun, first and second floor na yun. Dito, maliit lang na bahay, 200,000 to 100 plus thousands yung binabayaran every month, not including pa yung bills. O diba? Kaya kung sinasabi nyo dito sa Amerika dollar din ang binabayaran. Sa Pilipinas, swerte nga, kasi walang mga taxes na binabayaran. Dito ang dami. Kaya doon sa mga nag-message sa akin, patawarin nyo ako and sorry talaga kung di ko kasi mga nire-replyan mga hindi ko na nire-replyan kasi nga paulit-ulit ko na lang sinasabi pero hindi marunong nakaintindi. Di ko sinasabing mga Inday, yung parang sama ko naman na ayok magbigay. Mga Inday, to be honest lang talaga, pag may pera talaga ako, nag-share talaga ako. Pag meron talaga. Pero pag wala talaga ako mabigay. Lalo na ngayon mga Inday, tambay ako for almost, February, March, April, May, June, July, August. 17 months akong tambay. 19 months akong tambay. Diba? Kasi February ako dumating dito. So 19 months akong tambay. Wala akong trabaho. Tapos umaasa lang ako sa YouTube ko mga Inday. To be honest, prangkahin ko kayo ha mga Inday. Maliit lang yung viewers ko sa YouTube ko. And nagsasahod lang ako ng YouTube ko is $180, $170. Hindi siya aabot ng $200 yung sweldo ko sa YouTube. Tapos yung sweldo ko sa YouTube na yun mga Inday, binabayad ko sa utang ko, binibigay ko sa mga pamangkin kong nag-aaral kasi nga pinapaaral ko sila. Ayun. And then binibigay ko din sa mga pamangkin ko in case may mga kailangan sila, ganun. Kaya para hindi na ako always naghihingi kay William kasi nga alam ko ang sitwasyon dito na nahihirapan din siya. Kung nakikita niyo yung buong vlog ko mga Inday, alam niyo yung palaging kinakain yan, ready-made or yung mga processing food na microwave na lang kasi yun lang pinakamura. Ayan, hindi ako makain. Di ba yung iba, nakita ko sa mga ibang vlogger, nilulutuan nila yung asawa nila ng mga steak, salmon, social. Ako hindi ako makapagluto, mga kaya mahal. At saka tawag nito, hindi namin masyadong afford.
Ayan, kaya nga sabi ko talaga, sabi ko sa mga pamangkin ko, no, kagabi mga Inday, miniting ko sila doon sa group namin. Sinabi ko talaga na, antayin nyo ako makapagtrabaho, sabi ko ganyan sa kanila. Huwag nyo ako i-pressure ngayon, sabi ko ganyan sa kanila, kaya matutulungan ko kayo pag meron na. Pero ngayon, tumahimik kayo, as in talagang nagalit ako mga Inday. Ayan, kasi nga minsan yung mga kapatid or iba kong mga mga Inday, hindi naniniwala na, wala din kaming budget o wala kaming pera. Doon ako naiinis yung di ako pinapaniwalaan yung ginawa kong sinungaling. Kaya nga sabi ko mga Inday, kung malapit lang yung Pilipinas, lahat na nagsasabi na hindi naniniwala sa akin, ilain ko dito sa Amerika, papuntahin ko dito para malaman nila kung anong sitwasyon dito sa Amerika. Kaya sabi ko sa kanila, swerte talaga yung napunta sa Amerika na may mga mayaman na, like yung katulad ng pinsan ko mga Inday, may sarili silang bahay, hindi sila nagbabayad ng ng rent. So, ang dami lang pera, ganun. Binabayaran nila mga bills or mga expenses lang nila. Kami, nagbabayad din kami ng rent ng bahay, mga Inday. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung sweldo ni William, sapat lang sa bills at saka sa pagkain namin, ganyan. Kaya nga minsan mga Inday, nagsasabi pa yan na, love, ubus na. Kaya nga sabi niya, pagsasabihin na yan mga Inday na, control ka muna sa mga Amazon or sa mga online shop. Ganun, sabihin niya ganyan. Ibig sabihin mga Inday, konti na lang yung tira. Kasi nga, minsan pag ganun na sa card, ganun sa card, tapos, hindi na sasabihin ng over-withdrawn. So, ibig sabihin mga Inday, alamin nagagastos. Kaya ayun doon ako napapressure, kaso walang talagang naniniwala sa akin. Kaya nga sabi ko talaga, kung malapit lang talagang Pilipinas, lahat talaga ng mga taong hindi naniniwala, pangguyodin ko ba, or pangdalhin ko talaga dito para ma-notice, or malaman, or alam nila ang anong kalagayan dito sa Pilipinas. Hindi tayo namumulot ng pera sa kanila. Hindi namumulot ng pera dito. Kung hindi ka magtrabaho ng double-double, ay mamatay ka dito, maging homeless ka. Pero walang naniniwala kasi Amerika, maraming pera, ganun. Yes, ang Amerika is good opportunity sa mga kung masipag ka or kung hindi ka choosy sa mga trabaho. Yes, good opportunity para sa iyo kasi na sa Amerika ka na, pwede ka magtrabaho ng kung ano-ano. Pero kung tamad ka, mamatay ka talaga ganun. At saka swerte na yung nakapunta dito. Swerte yung mga nakapunta dito na stable yung mga bana nila or yung mga asawa ba nila, stable yung buhay. So, swerte talaga sila na. Kami mga Inday, actually, swerte ako uncle ninyo, pero dyan lang kami banda sa mga, kung sa mga pobre regular dato, dyan lang kami sa mga third ng pobre at saka regular. Doon lang talaga kami. Yan. At saka mga Inday, salamat na din ako sa sarili ko kasi nga lumaki akong hindi maluho, lumaki akong hindi mayabang na gusto kong ganyan. Yan. Sa tingin niyo ba mga Inday, yung iPhone na binili sa akin ni William at saka yung diamond ring, nag-request ako sa kanya. Surprise niya yun, hindi ko alam. Hindi ako nag-aasa kanya ng mga, ay gusto ko ng mga diamond, ay gusto ko ng Hindi ako mga Inday, hindi ako nag-aasa ng ganyan. Ayoko ng mga yung mag-asak-asak sa kanyang ganyan kasi nga tawag nito, kung ano ang ibigay sa akin, yun ang natanggapin ko. Ayan, kaya sabi ko, love, I got you iPhone. Oh wow, ayan. Pero minsan mga Inday, ayoko sa iPhone kasi nga nagsasabi ng totoo, charis. Mukhang haggard naman tayo kasi sa iPhone, charot lang. Kasi mga Inday, kung maluho lang ako noon pa na 2019 ata, 2017 na pagkakilala ni Uncle ninyo. Nagpa-iPhone na sana ako noon. Pero ano yung mga cellphone ko mga Inday? Samsung, Oppo. Yun ang mga yun ang cellphone ko noon. Saka tablet pa nga na HK ata yung tablet na yun. Hindi ako nagdidipan sa kanya na padalhan mo ako ng ganito. Bibili ako ng ganitong iPhone, mga expensive, mga gold, mga kung ano-ano. Wala, hindi ako maluho. Kaya hinahayaan ko na siya kung anong ibibili kanya. Tapos, minsan pa mga Inday, sasabihin niya na, check your bank account. Pag check ko mga Inday, ando na yung pambayad ko ng bills ng bahay, electricity and everything sa bahay. Yun, nagsisend yan ng mga 7,000 pesos, 8,000 pesos, ganyan. Pinakamalaking sinisend yan mga Inday, dyan sa mga 15,000. Yun ang totoo. So sana sa lahat ng nanonood dito ng mga Filipino na sana maintindihan nyo ako mga Inday. Pinalabas feeling sa loobin ko kasi nga, feeling ko naging masama ba ako pag hindi ako nagre-reply sa inyo. Feeling ko lang, ay, maldita ka na. Napunta ka na sa Amerika, maldita ka na. Di ka na nagre-reply. Nanghingi lang kami ng tulong sa'yo. Di ka na. Gusto ko intindihin niyo ako mga Inday kasi wala din kami talaga dito. I mean, poverty kami. Hindi naman poverty mga Inday. I mean, tamang-tama lang. So, ngayon mga Inday, may pahabol pa tayo. And, sa mga Filipino na mga nakarelate nito na
nung pagpunta nyo dito, di ba, na homesick kayo, tapos parang gusto niyo pang umuwi sa Pilipinas, ayan. Pero nung papunta tayo dito, sobrang excited tayo, di ba? Kasi nga hindi natin alam yung mga sitwasyon dito sa Amerika. Pero nung nandito na tayo, na-feel na natin yung homesick, na parang gusto na natin umuwi na lang sa Pilipinas, doon na lang talaga, ano, di ba? Kasi nga, minsan, dito kasi, grabing lungkot dito, wala tayong, yung mga kapitbahay natin, hindi natin kakausap, ganun, yung mga, as in, tahimik lang yung lugar ng Amerika. Yung, hindi katulad sa atin, napunta ka sa kapitbahay, makipag-chismisan ka. No, hindi. Dito, mga India, wala silang pakialaman sa sarili mo, ganun. Kaya nga, pag ano ka, kung di mo kaya dito sa Amerika, talagang mamatay ka. So, yun lang. Kaya sana mga Inday, or sa mga Inday and mga uncle, na nanonood dito, na dyan sa Pilipinas. So, itong topic na to is for just sa mga Filipino na sa Pilipinas na hindi alam ang sitwasyon dito sa Amerika. So, sana mga Inday, maintindihan nyo kami mga OFW, XYJ, charing lang. Oh, Inday. So ayun lang mga Inday. Thank you. Ang ingay ng aso, mag-inda tayo ng ating, ating videos. Kasi paggabi na, actually pa alas 9 na dito mga Inday. Alas 9 na ng gabi. So yun, thank you so much mga Inday. And see you in the next vlog. And ma-share ko lang. Bye! 2,000 years later. Nobody's on there? Huh? No. No fault, it's just whole body. It's your whole body is everything is there. Okay. So yung mga Inday, magluluto tayo ng dinner. So mga Inday, first I bet she's making dinner at 15,000 o'clock at night instead of normal hours. And this is for Ron House. If you remember mga Inday, tell them. Oh, this is who? Ron House. Oh, yeah, the house we're working at. Yes. He has fresh tomatoes. And then look at what I do. You go poo-poo? Oh. I slice this. Do you like to eat tomato? You can't have tomatoes. Seeds. Seeds are icky to me. What are you eating? Tomato with a rotten egg again. So my part is so stinky. What's in there? Oh no, the farts are gonna be bad again. Well, hopefully you fall asleep by at least by 5 tomorrow morning, and you're not up till 8 and then fall asleep. Oh my god, oh my god. Well, all the Indis here, tell Fritzy that it's not healthy, her sleeping habit. I'm not only sleeping like that. I wake up at 4 o'clock in the morning, she's still awake. I get up, I go to work at 7 and she's just falling asleep. Oh, it's summer. That's true. But it's almost out of summer now. You like to eat this one? Nope. Why? One bad farter in bed's enough. This is the easiest dinner in Philippines. In Pampanga, I think. Yeah. They sure wrap them nice. Yeah. Does that have a shell on it? Yeah. And they're rotten eggs? Yeah. Why? This is not rotten. This is a salty egg. Oh yeah, I'll bet. Salty, all right. They look green. They look like they came out of the Bangholio. Where did you come out? You know, that's gotta hurt a chicken. They got such a small little body and that comes out. That'd be like us pooping a football. That would be terrible. So to mga Inday, I will update on my green card. Little Cassie. Oh yeah, Fritzy's update on her green card is her card has been produced. So mga Inday, yung card natin produced na siya. So how many days? Should be a couple days. Should be this weekend or by Monday at least.
I don't know where it was produced at. That's Kasi the, it's if it- produced today. if it was produced in California. Today, you say produced today. Yeah, but was it produced here? Because it would only take a day to mail it. Maybe. I don't know. When did they make that? In I don't Colorado? know. That's a good question. I think. Hey, Cassie, she got an update. They produced her card today. So I don't know where it's made from, though. So if it's made in California, it'd be here in a couple of days. I'd imagine it'd be made here. I don't know. Yeah. Okay, how do I put the legs out on this thing? No, hold it first. I'm gonna almost done. So again, I slice the. Eggs. Stinky eggs. No, it is not. Stinky salt. It's salty. Stinky salt. It's a delicious. Hello, Ra. Tomorrow's Wednesday. Probably be here by Friday if it's in California. And then you can get SSN and. Well, they produced your card, which is a green card, but your SSN number should come with a package too, I would think. Yeah. Yeah. And I can get California. Yeah. Snails. Today is garbage day. No, we already put the garbage up, but it's full already. So all the garbage is we putting on the floor of the back of my truck. For a while, it didn't die. Dilawan ba? Dilawan ba? Oh, yeah. Kami dilawan ba? Yeah. Oh. Can go now? Yep. Here. Refrigerator? No, it is not. You just only see this. You have no head.